This is Coach J from Keto Baking with Coach J. Okay, so ito po yung madalas na naitatanong sa akin ng mga newbies in low-carb baking. Coach, bago pa lang ako at gusto kong bumili ng oven. Ano bang mas advisable? Yung electric ba o yung gas? Okay, so ito lang yung ilang mga pointers na pwede kong ma-share sa inyo. Unang-una ay yung kung kukuha ka ng oven, saan mo ba yan isa-set up? Kumusta naman ba yung electrical? Okay, kumusta naman ba yung power source mo? Okay, so importante na kaya yung wattage ng electrical oven mo, kaya niya, yung wattage niya, kaya dun sa lugar mo, kung saan mo siya isa-set up. So normally ay, syempre, kailangan mo ng circuit breaker. Okay, so pag gasol naman, ay wala kang iisiping electrical setup. Okay, regarding sa paano mo siya paandarin. So that's number one, yung power source ng oven mo. Pangalawa ay pag-usapan naman natin yung heating method. Okay, so we're talking about low carb baking. So eto, based on my experience, actually experience ko all my life I use gasol oven, but electric oven siguro simula lang ng mga 3 years ago I started using electric oven. So, for heating method, okay, for electric oven, pantay, no? Pantay siya pag pinainit mo siya, normally pantay yung pagbe-bake, no? So, depende rin siya sa oven. Merong oven kasi talagang sobrang pantay yung heat distribution niya. Meron naman kahit electrical siya, midway kailangan mo iikot naman yung binibake kasi may fan, tapos hindi naman maliit lang yung oven, so hindi naman din pantay agad. Okay? Pero mas madali siya magpantay sa heat distribution when it comes to electrical. Pag sa gasol naman, normally yung gasol natin ay nagre-rely siya, no, sa mga yung temperature changes, no. So pabago-bago, madali siyang magbago. Pero I suggest whether electrical or gasol ang gamitin mo, kailangan ay mag-invest ka sa isang oven, thermometer or thermostat. Okay, so oven, thermostat. Kasi regardless electrical or gasol ang oven mo, ay nagbabago rin yan. Over time, nagbabago rin yung internal thermostat niya, yung knob niya, yung performance niya. So, it's best na dito ka mag-rely, ilagay mo to sa loob ng oven mo. Kasi, alam mo naman, in low-carb baking ay madali rin kasi masunog ang mga low-carb ingredients. So, importante ay meron ka nito. Right? Pangatlo ay pag-control ng temperature. So, for me personally, ay mas madali i-control if it's electrical oven. Okay, so sanayan lang sa gasol kasi syempre yung apoy niya, yung init niya, bigla bang lalakas, hihina ba siya? So, sanayan lang. Pang-apat is yung cooking or baking performance. Okay, so kung kukuha ka ba ng oven, para saan mo ba talaga siya gagamitin? Okay, when it comes to kasi sa mga chef, pag nagbo-broil sila or gusto nila ng instant flame or malakas na apoy, love na love nila pag gasol type yung oven. Pero when it comes to baking talaga, mas uniform ang heat, mas pantay ang init, no? Pagka ang ginamit mo ay ang electrical oven at mas consistent siya. Alright? So, panglima naman ay cost. Okay, so panglima, pag-usapan naman natin yung presyo. And well, basically, if you compare, mas mahal talaga ang electric oven. Alright? Mas mahal siya, pero for me, mas long-term ang tinipid ko sa kanya. Lalo na kung magne-negosyo ka. Nung gasol oven pa, gasol type oven pa yung gamit ko, ay ganun din halos linggo-linggo bumibili rin ng gasol. Malakas din sa gasol. Okay? So, yung electric oven, depende talaga sa electric oven na gagamitin mo rin, ha? Kasi check mo, marami na rin mga bago ngayon na okay yung wattage nila. So, nakakatipid ka pa rin. Mas tipid pa rin sa kuryente. So, long term naman. If you purchase an electric oven at talagang nag-invest ka, long term din naman yung ikatitipid mo pagdating sa gastos. And then, pang-anim, syempre, gastos pa rin pinag-usapan natin. Then, we talk about maintenance and repair. Hindi naman nagandang ka sa oven, binili mo na, diba? So, ang tanong ay, ano bang mas tipid din long term? Well, for me personally, nung nag-electric oven ako, pero depende pa rin sa electric oven na. Yung maganda na yung electric oven ko ay halos hindi na nagpapa-repair.
Okay, so mas low maintenance siya para sa akin. Kasi yung gasol oven, syempre, 'di ba? May mga parts ka pa mga papalitan, sunog, etc. So, kailangan may proper ventilation ka pa, no? And then, syempre, paglilinis pa, dahil gasol din yan, at apoy din yan. So, yung paglilinis ay medyo mas rin, no? Mas toxic din yung gasol type oven. Okay, lastly, ay safety. Diba? Syempre, kung consider mo yung safety dahil nag-bake ka, so may init yan. Nung gumagamit na ako ng electric oven na medyo maganda-ganda, ay even yung katawan ng oven na yun, hindi siya super init. Diba? So, yung buong bahay, hindi naman siya sobrang naiinitan. Ang downside lang talaga ay pag nag-brown out. Kaya, i-consider mo rin, syempre, yung lugar mo and then yung mga electrical issues mo. Pero syempre, bago ka mag-electric oven, kailangan ay pa-check up muna sa isang electrician yung mga wirings mo, kakayanin ba yan ng electric oven mo, may kasabay ba yung appliance. So, kailangan talaga ay mapacheck mo yan. Okay? Safety. Well, yung experience ko kasi sa gasol type oven ay minsan, nung binuksan ko na siya at ayaw umapoy yung inapoy ko, nabugahan na rin ako ng apoy halos sa muka, no? So, na-trauma ako doon. And, minsan kasi, check mo kung may mga gas leaks, diba? Okay, minsan, diba, pag naka-on na pala siya, syempre, yung gas niya, diba, naka-on na siya, aapuyan mo pa lang. So, minsan, ayan, nagpa-flare up siya. So, safety measures, no? Although, yun nga, wala namang problema pag may brown out dahil meron kang gasol type oven. So, ang ending, to summarize it all, personal preference ko, electric. No, ay electric oven. And since nasa lugar naman ako na hindi naman palaging nagba-brown out, kaya okay lang ang electric oven, no? And yun yung personal preference ko. Okay? So, pero nasa sayo pa rin yun, no? Lalo na kung bago ka pa lang, then you have to check out your options. Okay? So, I hope na meron akong na-share na magandang recommendation sa'yo for today. Also, ang lastly, no, ang tanong ay, pwede bang air fryer na lang? Coach, huwag na lang oven. Well, actually, there are recipes ng low carb na pwede naman sa air fryer, pero not everything. Lalo na kung magne-negosyo ka, then better do mga convection ovens, no, or electrical ovens. Kung as a starter, you can do an convection oven, 90 liter or 45 medyo maliit, pero kung konti lang na mag-bake mo, okay lang. Pero normally, in low carb baking, lalo na kung layered yung oven mo, we do heat na up and down talaga siya. And also, sa low carb baking, we don't use the fan, no? So, unless talagang nasa luto ka na, sa luto, yung broil, whatever na, taas lang yung heat, iba ng setup ng oven yon. Pero kung sa basic lang natin na low carb baking natin, then you don't need the fan for the oven, no? And then, kailangan equal yung distribution ng heat up and down. And for me personally, ay one layered na malaking oven ang ginagamit ko ngayon, and pantay yung heat, and masaya-masaya ako sa oven ko. Alright, so I'll show you rin yung oven na ginagamit ko na ngayon. I hope na may natutunan kayo today. So, mga low carb, mga ka-bakers, okay, stay low carb, stay sugar free, and let's bake low carb. See you soon.